Paano kung ang taong inakala mong wawasak sa'yo, ang siya palang magiging dahilan para muli kang mabuo? At paano kung ang pag-ibig na hinahanap mo ay naghihintay pala sa dulo ng iyong pinakamadilim na gabi? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lunti. Sa kabanatang pinamagatang Humahagulgol ang Langit. Kasabay nito ang bawat patak ng luha mula sa mga matang matagal ng pagod sa pag-iyak. Para kay Lunti, ang ulan ay hindi na lamang tubig na bumubuhos mula sa kalangitan. Ito ay isang paalala, isang malagim na musika na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan, kasabay ng mga salitang binitiwan ng babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang basang-basa at lukot na papel. Ang sulat. Ang huling paalala ng kanilang pag-iibigan. O mas tamang sabihin, ang hatol sa kanyang kamatayan. Lunti. Patawad. Basa na ang sulat. Ngunit malinaw pa rin sa kanyang isipan ang bawat letra, ang eleganteng pagkakasulat ni Amihan na ngayon ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang puso. Hindi na pwede. Pinili ko na ang buhay na nararapat sa akin. Isang buhay na hindi mo kayang ibigay. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan, kasabay ng singaw ng alak na kanyang nilaklak. Buhay na hindi ko kayang ibigay. Bulong niya sa hangin. Paulit-ulit niyang binasa ang pinakamasakit na bahagi tungkol sa bata. Patawad. Ngunit mas mabuti na ito. Mas mabuting hindi na siya mabuhay sa mundong hindi mo rin naman kayang bigyan ng magandang kinabukasan. Kalimutan mo na kami. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi lang isa, kundi 1,000. 1,000,000 punyal na sabay-sabay sumasaksak sa kanyang pagkatao. Ang kanilang anak, ang kanilang pangarap, ginawa lang abo sa isang pirasong papel. Bigla, ang malamig na simoy ng hangin at ang buhos ng ulan ay nagbalik sa kanya sa alaala ng araw na iyon. Ang araw na gumuho ang lahat, nasa loob sila ng isang maliit at maingay na kapihan. Amoy ng lumang kape at usok ng sigarilyo ang nangingibabaw sa hangin. Sa labas, tirik na tirik ang araw, kabaliktaran ng namumuong dilim sa pagitan nilang dalawa. Hindi kita maintindihan, Ami. Sabi ni Lunte, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin na wala na? Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mamahaling bag na nakapatong sa ibabaw ng kanilang mesa. Ang suot niyang damit, ang alahas sa kanyang leeg, lahat ay bago. Lahat ay sumisigaw ng yaman. Yaman na hindi galing sa kanya. Wala na, Lunti. Tapos na, sagot nito. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Pinatanggal ko na. Ang alin? Tanong ni Lunti. Kahit na alam na niya ang sagot, umaasa lang siyang nagkakamali siya ng dinig. Ang bata, sabi ni Amihan. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Walang emosyon, walang pagsisisi. Para rin to sa'yo. Para sa ating dalawa. Hindi tayo handa. Ikaw, hindi ka handa. Napahigpit ang hawak ni Lunti sa tasa ng kapeng lumamig na. Paano mo nagawa? Anak nating yon, Amihan. Pangarap nating yon. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa labi ni Amihan. Isang ngisi na hinding-hindi malilimutan ni Lunti. Pangarap? Lunti, gumising ka. Ang pangarap ay para sa mga taong may kakayahang abutin yon. Tayo? Hanggang dito na lang tayo. O mas tamang sabihin, hanggang dyan ka na lang. Tumayo ito. May naghihintay na sa akin. Sabi nito, isang tao na kayang ibigay ang lahat. Isang bagay na hinding-hindi mo magagawa. At sa huling pagkakataon, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa mga mata nito, nakita ni Lunti ang lahat. Awa, pandidera, pag-abandona. Hindi ka sapat, Lunti. At hinding-hindi ka magiging sapat. Yun ang mga huling salitang narinig niya mula dito. Bago ito tuluyang tumalikod at lumabas ng kapihan at ng buhay niya. Ang tunog ng bumagsak na bote ng alak sa semento ang nagpabalik kay Lunti sa kasalukuyan.
Nasa loob siya ng kanyang maliit at masikip na kwarto sa isang boarding house na amoy anay. Ang mga dingding ay nagbabalata na. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag. Bawat sulok ng kwartong iyon ay paalala ng kanyang kahirapan, ng kanyang pagiging hindi sapat. Sinipa niya ang mga basag na bote. Hindi sapat! Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay puno ng galit, sakit, at pagkasuklam. Sa kanya, sa mundo, sa Diyos. Hindi na niya kaya. Lumabas siya ng kwarto. Walang dalang kahit ano, maliban sa lukot na sulat at sa basag niyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nagmimistulang mga bituing lumalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikidalamhati sa kanya. Hindi na niya alam. Hindi na niya alintana ang lamig. Hindi na niya alintana ang mga taong nakatingin sa isang lalaking basang-basa sa ulan, naglalakad na parang isang kaluluwang ligaw. Nakarating siya sa isang kalsada. Wala siyang pakialam kung nasaan siya. Ang gusto lang niya ay matapos na ang lahat. Ang sakit, ang alaala, ang bigat, napahinto siya sa gitna ng daan. Pumikit siya sa kanyang isipan. Nakita niya ang ngiti ni Amihan noong una silang magkakilala. Nakita niya ang kanilang mga pangarap. Isang maliit na bahay, 2 anak, isang simpleng buhay. Lahat yon, abo na. Isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang isang malakas at nakabibinging busina. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya. Ito na siguro ang katapusan. Sa wakas, kapayapaan. Pero imbes na ang sakit ng pagbangga, ang narinig niya ay ang garalgal na tunog ng mga preno na pumipiga sa basang kalsada. Screech! Ang ingay ay kasing sakit ng isang sigaw sa kanyang tainga. Napapikit siya ng mariin. Katahimikan. Ilang segundo ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Mga yabag na nagmamadaling lumalapit. At isang boses. Isang boses ng babae na malumanay, ngunit puno ng pag-aalala. Mister, ayos ka lang ba? Napatigil ang paghinga ni Hiraya. Sa isang saglit, ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang walang tigil na paghampas ng ulan sa bubong ng kanyang sasakyan. Sa liwanag ng kanyang headlight, nakita niya ang lalaki na nakatayo pa rin, hindi gumagalaw, na para bang isang estatwang gawa sa pighati. Ang mga mata nito'y nakapikit. Tila tinatanggap na lang ang anumang sasapitin. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan. Hindi na alintana ang pagbuhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang blusa. Mister! Mister! Okay ka lang ba? Ulit niya, papalapit sa lalaki. Walang sagot. Nang mahawakan niya ang braso nito, doon niya naramdaman. Ang lalaki ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig ng ulan. Mainit na mainit ang kanyang balat, nilalagnat ito. At nang imulat nito ang mga mata, nakita ni Hiraya ang kawalan. Ang mga mata nito'y naroon, pero ang diway tila nasa ibang lugar, sa isang lugar na mas madilim at mas masakit. Kailangan kitang dalhin sa ospital, sabi ni Hiraya. Sinusubukang alalayan ang lalaki na mas matangkad at mas mabigat kaysa sa kanya. Umiling ito ng bahagya. Isang salita lang ang namutawi sa kanyang mga labi. Wala. Bumagsak ang katawan nito sa kanya. Kung hindi lang siya mabilis na nakakapit sa balikat nito, pareho na silang bumagsak sa basang kalsada. Diyos ko, anong gagawin niya? Hindi siya pwedeng tumawag ng pulis. Baka isipin pa na may masamang intensyon ang lalaki. Ospital? Paano kung wala itong pambayad? Sa itsura nito, sa suot nitong luma at punit-punit na damit, malabong mayaman ito. Isang desisyon ang mabilis na binuo ni Hiraya sa kanyang isipan. Isang desisyon na marahil ay pagsisisihan niya. Ngunit sa mga sandaling iyon lang ang tanging sinasabi ng kanyang puso na gawin.
Gamit ang lahat ng kanyang lakas, inakay niya ang lalaki papunta sa kanyang sasakyan. Nahirapan siyang ipasok ito sa passenger seat. Ang bigat ng katawan nito ay parang may dalang sariling bigat ng sanlibutan. Nang sa wakas ay maisara niya ang pinto, huminga siya ng malalim, basang-basa at nanginginig. Habang nagmamaneho pa uwi, pasulyap-sulyap siya sa lalaki. May mga kung anong binubulong ito na hindi niya maintindihan. Ami, anak, patawad. Nakarating sila sa kanyang bahay. Isang bahay na simple pero malinis at maayos, isang malaking kontrast sa mundo ng kaguluhan na tila pinanggalingan ng lalaki. Muli, sa pag-aakay dito papasok, naramdaman niya ang hirap. Dinala niya ito sa guest room at maingat na inilapag sa kama sa kanyang guest room. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang sariling panginginig dahil sa magkahalong lamig at kaba. Hindi niya pwedeng hayaan na lang itong nakababad sa mga basang damit. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo mula sa kanyang cabinet. Dahan-dahan, na may buong pag-iingat, sinimulan niyang punasan ang mukha nito. May mga guhit ng pagod at bighati sa mukha ng estranghero kahit na ito'y natutulog. Mukha itong bata pa. Marahil ay kaedad lang niya. Ngunit ang bigat na dinadala nito ay tila panghabambuhay na. Nang punasan niya ang mga braso nito, napansin niya ang mga kalyo sa mga palad nito. Magaspang, mga kamay ng isang taong sanay sa mabibigat na gawain. Hindi ito tamad. Hindi ito palaboy. Ito ay isang manggagawa, isang taong nagsisikap, na ngayon ay tila sinukuan na ng mundo. Nang akmanan niyang aalisin ang basang polo shirt nito upang palitan ng tuyo, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa nito. Isang lukot-lukot na papel, pinulot ito ni Hiraya. Nag-atubili siya. Ito ay pribado. Wala siyang karapatan. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang puso ay mas nanaig. Paano kung ito ang susi para malaman kung sino ito? Kung may pamilya ba itong naghahanap sa kanya? Maingat niyang binuklat ang papel, na halos mapunit na dahil sa pagkakabasa. Ang mga tinta ay medyo kumalat na, ngunit nababasa pa rin. Lunti. Patawad. Ang pangalan pala niya ay Lunti. Ipinagpatuloy ni Hiraya ang pagbabasa. Habang binabagtas ng kanyang mga mata ang bawat salita, unti-unting nagbabago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla. Mula sa pagkabigla, naging matinding habag tungkol sa bata, patawad. Ngunit mas mabuti na ito. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Isang kirot ang biglang kumalat. Isang pamilyar na sakit na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga salitang iyon, ang lamig at ang bigat ng mga salitang iyon, ay tumagos hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nagbalik sa kanyang isipan ang mga anino ng sarili niyang nakaraan. Isang nakaraan kung saan ang tiwala ay sinira at ang pag-ibig ay ginawang sandata para manakit. Tumingin siya muli kay Lunti, na ngayon ay hindi na lang basta estranghero sa kanyang paningin. Nakikita niya ngayon ang isang lalaking dinurog, isang amang nawalan ng anak na hindi man lang niya nakita, isang pusong winasak ng taong pinagkatiwalaan niya. Naintindihan niya. Higit kanino man, naintindihan niya ang sakit na iyon. Tinapos niyang bihisan si Lunti ng isang lumang t-shirt ng kanyang ama. Nilagyan niya ng basang bimpo ang noo nito para maibsan ang lagnat. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa payapang mukha ni Lunti. Payapa sa labas, ngunit alam niyang sa loob-loob nito ay may nagaganap na isang malakas na bagyo. Ang sakit na iyon, alam na alam niya. Ang pakiramdam na ibigay ang lahat, magtiwala ng buo, para lang sa huli ay tapakan at iwanang nag-iisa, ang pagtitiwalang sinayang, ang mga pangarap na ginawang abo. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, tinitigan niya ang bawat detalye ng mukha nito, ang makakapal na kilay, ang matangos na ilong. Ang mga labing ngayon ay tuyo at walang kulay. Hindi ito perpekto,
Pero may kung anong anyo ng katatagan sa mga panga nito, isang katatagan na pansamantalang gumuho. Habang pinagmamasdan niya ito, nagsimula itong magsalita sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakatulog. Hinahabol ang kanyang hininga. Ami, wag, wag mong kunin ang anak ko. Isang patak ng luha ang muling gumulong mula sa mga mata ni Lunti. Kahit na ito'y nakapikit. Napasinghap si Hiraya. Hinawakan niya ang sariling bibig para pigilan ang anumang hikbi na maaaring kumawala. Ang sakit na naririnig sa boses nito, kahit na ito'y isang bulong lang, ay sapat na para madurog ang puso ng sinumang makarinig. Doon, sa katahimikan ng kwarto, habang ang ulan sa labas ay unti-unti nang tumitila, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang koneksyon sa lalaking ito na ilang oras pa lang niyang nakikilala. Hindi ito awa. Mas malalim pa roon, pag-unawa. Idinapon niya ang kanyang kamay sa noo nito para muling suriin ang temperatura. Medyo bumaba na ang lagnat. Lumapit siya at bumulong, hindi para sa kanya, kundi para sa hangin, para sa mga pader, para sa sarili niya. Sino ba ang gumawa nito sa'yo? Lumipas ang mga oras. Paulit-ulit na pinalitan ni Hiraya ang bimpo sa noo ni Lunti. Hindi niya namalayan ang pagod. Ang tanging nasa isip niya ay ang alagaan ang sugatang kaluluwang ito na dinala ng tadhana sa kanyang pintuan. Nang ang dilim sa labas ay napalitan na ng unang sinag ng bukang liwayway, doon na lamang siya iginupo ng antok. Nakasandal ang kanyang ulo sa gilid ng kama, ang kanyang kamay ay nakapatong sa silya, at siya'y nakatulog. Isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Lunti. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame. Hindi ito ang maruming kisame ng kanyang tinutuluyang kwarto na may mga agiw sa sulok. Nilibot niya ang kanyang paningin. Malinis ang paligid. Amoy lavender, at malinis na kumot. Napatingin siya sa kanyang katawan. Nakasuot siya ng ibang damit, isang malinis na t-shirt. Saan siya napunta? Ang huli niyang natatandaan ay ang malamig na buhos ng ulan, ang nakakasilaw na ilaw ng sasakyan, at ang nakabibinging tunog ng preno. Namatay na ba ako? Nasa langit na ba ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalas na kirot sa kanyang ulo ang pumigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Ang mahinang tunog na iyon ay sapat na para magising ang natutulog na diwa sa tabi ng kama. Nakita ni Lunti ang isang babae na dahan-dahang nag-aangat ng kanyang ulo. Medyo magulo ang buhok nito at may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila niyon, may kung anong kabaitan sa mukha nito na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya ito kilala. Nagkatitigan sila sa loob ng ilang segundo. Siya, puno ng pagkalito. Ang babae, puno ng pag-aalala. Sinubukan muli ni Lunti na magsalita. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang boses ay garalgal. Ang mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay sa wakas kumawala. Nasaan ako? Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng babae. At sa pinakamahinang boses na kaya niyang ilabas, idinugtong niya, "Sino ka?" Ang mga tanong ni Lunti ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila usok na naghihintay na pumailan lang o maglaho. Ang babae sa kanyang harapan ay bahagyang ngumiti, isang ngiting pagod, ngunit totoo. "Ako si Hiraya." Mahinahon niyang sagot. "At nasa bahay kita, sa probinsya ng Sinagtala." Hiraya. Sinagtala. Ang mga pangalan ay banyaga sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang ulan, ang sulat, ang sasakyan. Ikaw yung. Hindi niya matuloy. "Oo," sabi ni Hiraya. Tila naiintindihan ang gulo sa kanyang isipan. "Muntik na kitang masagasaan kagabi, pero mas tamang sabihin na sinalubong mo ang sasakyan ko. Walang malay ka at mataas ang lagnat mo, kaya dinala na lang muna kita rito." Biglang bumalik ang lahat kay Lunti. Ang kahihiyan, ang sakit, ang katotohanang nagtangka siyang tapusin ang lahat sa gitna ng kalsada. Napaiwas siya ng tingin,
Ang kanyang mga pisngi ay nag-init sa kabila ng pamumutla. Nakita siya ng babaeng ito sa pinakahamak niyang kalagayan. Isang basahan, isang talunan. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay halos paos. "Pero kailangan ko nang umalis." Pinilit niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling isip. Ang pride sa kanyang puso ay lumalaban, ngunit ang katawan niya ay matagal nang sumuko. "Magpahinga ka muna," sabi ni Hiraya. Inabutan siya ng isang basong tubig. "Hindi ka pa magaling. Kumain ka muna." "Hindi," mabilis niyang sagot. Ang bawat salita ay mabigat sa kanyang dila. "Hindi ako pwedeng tumanggap ng tulong. Wala akong maibabayad sa'yo." Hindi umimik si Hiraya. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na lalong nagpahiya sa kanya. Bakit ganito siya kung makatingin? Na para bang kilala siya? Na para bang naiintindihan siya? "Hindi ko kailangan ng bayad," sabi nito sa wakas. "Pero kung iyan ang iniisip mo, may alok ako sa'yo." Napakunot ang noo ni Lunti. "Eto na nga ba? Walang bagay sa mundo na libre. Lahat ay may kapalit. Mayroon akong isang maliit na coffee shop. Hindi kalayuan dito." Pagpapatuloy ni Hiraya. "Cafe Kalinaw ang pangalan. Kailangan ko ng dagdag na staff, tagalinis, tagahugas, kahit anong trabaho. Bilang kapalit, bibigyan kita ng disenteng sahod at isang lugar na matutuluyan dito sa guest room habang hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa." Natahimik si Lunti. Isang trabaho, isang bubong, pagkain. Ito ang lahat ng bagay na kailangan niya. Inihahain sa kanya sa isang pilak na bandeha ng isang estranghero. Ngunit ang kanyang pride, na siyang tanging natitira sa kanya, ay sumisigaw. Ayaw niyang maging isang charity case. "Bakit?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pagdududa. "Bakit mo to ginagawa?" Ngumiti muli si Hiraya. At sa pagkakataong ito, umabot iyon sa kanyang mga mata. Dahil lahat ng tao, gaano man kalakas ang unos na pinagdaanan, ay nararapat sa isang lugar na may kalinaw. Bigla, isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang seryosong pag-uusap. Isang tunog mula sa tiyan ni Lunti. Kumalam ito ng malakas, isang desperadong sigaw para sa pagkain. Napapikit si Lunti sa matinding kahihiyan. Ang kanyang katawan ang nagkanulo sa kanya. Kahit anong pilit niyang magmatigas, ang gutom ay isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Nakita niya ang bahagyang pagtawa ni Hiraya, hindi para mang-asar, kundi para pagaanin ang sitwasyon. "Mukhang sumasang-ayon ang tiyan mo sa alok ko," biro nito. "Ano, Lunti? Payag ka na ba?" Wala nang nagawa si Lunti, kundi ang dahan-dahang tumango. Sa mga sandaling iyon, ang gutom ay mas malakas kaysa sa kanyang pride. Ang Cafe Kalinaw ay ang eksaktong kabaliktaran ng buhay ni Lunti. Maliwanag, maaliwalas, at amoy bagong giling na kape at pag-asa. May mga halaman sa bawat sulok. Ang mga mesa ay gawa sa kahoy, at ang mga upuan ay komportable. Sa isang pader, may nakasulat na, "Dito, ang bawat tasa ay may kasamang kapayapaan." Ang unang araw ni Lunti ay isang sakuna. Habang nagpupunas ng mesa, aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig. Nagmamadali siyang kumuha ng basahan, ngunit sa pagmamadali, natapakan niya ang basang sahig at muntik ng madulas. Nahawakan siya sa braso ng isa pang staff bago siya tuluyang bumagsak. Nang subukan niyang tumulong sa paghugas ng mga plato, nakabasag siya ng isang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay tila isang malakas na gong sa kanyang tainga. Ipinapahayag sa lahat ang kanyang kapalpakan. "Pasensya na," sabi niya kay Hiraya habang pinupulot ang mga bubog. "Babayaran ko na lang." "Hayaan mo na," sagot ni Hiraya. Kumuha ng dustpan. "Aksidente lang yan. Ang mahalaga, hindi ka nasugatan." Sa buong araw, pakiramdam ni Lunti ay isa siyang elepante sa loob ng isang China shop. Lahat ng galaw niya ay mali. Lahat ay kabaligtaran ng kalinaw na ipinapangako ng lugar. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagkakamali,
Ni minsan ay hindi siya sinigawan o pinagalitan ni Hiraya. Pasyensya. Yun ang paulit-ulit na ipinapakita nito sa kanya. Isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman mula sa kahit sino. Isang gabi, pagkatapos nilang magsara ng kafe, habang sila'y sabay na nagliligpit, biglang nagtanong si Hiraya, "Anong ginagawa mo?" Bago. Bago ang lahat ng ito. Natigilan si Lunti sa pagpupunas ng counter. Nag-aaral, mahina niyang sagot. "Talaga? Anong kurso?" Tanong ni Hiraya. Ang interes sa kanyang boses ay totoo. "Education," sagot ni Lunti. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Pangarap kong maging guro. Pangarap." Ang salitang iyon ay tila galing sa ibang buhay. "Bakit hindi mo ipagpatuloy?" Umiling si Lunti. "Tapos na yun. Iba na ang buhay ko ngayon." "Hindi pa huli ang lahat, Lunti," sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay seryoso. "Sayang ang talino mo kung hahayaan mo lang mabulok dahil sa isang masamang karanasan. May mga scholarship programs sa State University dito. Pwede kitang tulungang mag-apply?" Tinitigan ni Lunti si Hiraya sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Posible pa ba? Posible pa bang buuin ang mga pangarap na dinurog na? Bago pa siya makasagot, isang tunog ng kampana mula sa pinto ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Kahit sarado na ang cafe, may isang taong pumasok. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng mamahaling damit, at may daladalang aura ng kayabangan. Ang kanyang sapatos ay kumikinang, kahit sa madilim na ilaw. "Hira, baby," sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Hindi nito pinansin si Lunti. Ang mga mata ay nakatuon lamang kay Hiraya. Nakita ni Lunti kung paano biglang nagbago ang tindig ni Hiraya. Bahagya itong nanigas. "Halab," sagot niya. Ang boses ay formal. "Anong ginagawa mo dito? Sarado na kami. Dinalaw lang kita." "Masama ba?" sabi ng lalaking nagngangalang Alab. Lumapit ito at akmang hahalik sa pisngi ni Hiraya, ngunit bahagya itong umiwas. Doon lang napansin ni Alab ang presensya ni Lunti. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-insulto. Isang tingin na nagsasabing, "Sino kang basura ka?" Ang tinging iyon ay pamilyar kay Lunti. Iyon ang parehong tingin na ibinigay sa kanya ni Amihan bago siya iwan. "At sino naman to?" tanong ni Alab. Ang tingin ay hindi pa rin inaalis kay Lunti. "Bagong alila?" "Si Lunti." Matigas na sagot ni Hiraya. "Bago naming staff." "Staff?" Ulit ni Alab, na para bang isang nakakadiring salita ang kanyang binigkas. Tumalikod si Hiraya para kumuha ng baso ng tubig para kay Alab, marahil para na rin makaiwas sa tensyon. Sa sandaling iyon, sa maikling pagkakataon na nakatalikod si Hiraya, humakbang si Alab palapit kay Lunti. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay isang mapanganib na bulong puno ng lason. "Hindi ka nababagay dito," singhal ni Alab. Ang bawat salita ay may diin. "Layuan mo siya kung ayaw mong masunog." Ang mga salitang binitiwan ni Alab ay tila lason na nanatili sa hangin, malamig, mabigat, at mapanganib. Pagbalik ni Hiraya na may dalang isang basong tubig, naabutan niya ang eksenang iyon. Si Alab na may mapanuyang ngiti sa labi, at si Lunti na nakatayo, maputla, at ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Naramdaman ni Hiraya ang bigat sa pagitan nilang dalawa, isang tensyon na halos mahahawakan niya sa ere. "Lunti," sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. "Gabi na. Mauna ka nang umuwi sa bahay. Magpahinga ka na. Ako na ang magsasara dito." Tumingin si Lunti sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng gulo at kahihiyan. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumango lang ito.
Kinuha ang luma nitong bag at naglakad palabas ng cafe nang hindi man lang nililingon si Alab. Nang marinig na nila ang pagsara ng pinto, hinarap ni Hiraya si Alab. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang itinatago. Anong sinabi mo sa kanya? Tumawa si Alab. Isang tawang walang kagalakan. Wala. Kinukumusta ko lang ang bago mong alaga. Ininom niya ang tubig na dinala ni Hiraya sa isang lagok. Pinoprotektahan lang kita, Hira. Sa mga basurang tulad niyan, ang hilig mo kasing mamulot ng mga sirang bagay, nakakalimutan mo na. Ang mga salitang sirang bagay ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na sampal. Bigla, ang imahe ng cafe ay naglaho at napalitan ng isang alaala mula sa nakaraan. Isang sugat na akala niya ay naghilom na nasa loob sila ng dati nilang apartment. Isang picture frame na may larawan nilang dalawa ang basag sa sahig. Ibinato ito ni Alab. Sino yung kausap mo kanina? Sigaw ni Alab. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag mo akong gawing tanga. Hiraya. Kaibigan ko lang yon, Alab. Katrabaho. Sagot ni Hiraya. Nanginginig ang boses sa takot at pagkadismaya. Kaibigan? Lahat na lang kaibigan mo. Hinawakan siya ni Alab ng mahigpit sa braso. Hindi mo ba naiintindihan? Sa akin ka lang? Akin lang! Ang lahat ng ngiti mo. Ang lahat ng oras mo. Dapat sa akin lang. Mahirap bang intindihin yon? Ang mga mata ni Alab noon ay kapareho ng mga mata niya ngayon, nanlilisik, mapangangkin, at walang nakikitang katwiran. Napabalik si Hiraya sa kasalukuyan, ang kanyang paghinga ay bahagyang mabilis, ang parehong lason, ang parehong ugali. Silunti lang ang bagong biktima. Itigil mo na to, Alab, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na ngayon, walang bahid ng takot. Wala kang karapatan. Empleyado ko siya. Empleyado lang ba talaga? Tanong ni Alab. Lumapit sa kanya. Sinusubukang gamitin ang dati niyang paraan ng pananakot. Huwag mong hayaang gamitin ka ng mga ganyang uri ng tao, Hira. Ibabagsak ka lang nila. Ang tanging tao na nagbagsak sa akin ay ikaw. Matapang na sagot ni Hiraya. Tapos na tayo, Alab. Matagal na. Wala ka ng karapatan sa buhay ko. At lalong-lalo na sa mga taong nasa paligid ko. Kaya umalis ka na. Tinitigan siya ni Alab ng matagal, na para bang sinusukat ang kanyang katatagan. Nang makita nitong hindi na siya ang babaeng dati nitong kayang takutin, isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi nito. Sige, kung yan ang gusto mo. Tumalikod ito at naglakad palabas. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa pinto, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Tandaan mo, Hira, ang pag-ibig, parang apoy. Pwedeng magbigay ng init, pero kapag pinabayaan mo, kaya ka nitong sunugin ng buhay. At tuluyan na itong umalis. Iniwan si Hiraya na nanginginig sa loob ng cafe. Hindi sa takot, kundi sa galit at sa masamang kutob na gumagapang sa kanyang sistema. Sa bahay, sa loob ng guest room, naririnig ni Lunti ang bawat salitang binitiwan ni Alab sa kanyang isipan. Basura, alaga, sirang bagay. Narinig niya ang sigawan nila kanina mula sa labas ng kafe. Bago siya tuluyang umalis, narinig niya ang salitang empleyado na binigkas ni Hiraya na may diin na para bang ipinagtatanggol siya. Ngunit imbes na gumaan ang kanyang loob, lalo lang itong bumigat. Siya ang dahilan. Siya ang gulo. Dumating lang siya sa buhay ni Hiraya para bigyan ito ng problema. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon, ngayon ay napipilitang harapin ng isang demonyo mula sa nakaraan nito dahil sa kanya. Tama si Alab. Tama si Amihan. Hindi siya nababagay sa mundong ito. Sa mundo ni Hiraya, isang gabi lang. Isang gabi lang siyang nanatili. At heto na. Gulo agad ang dala niya. Paano pa sa mga susunod na araw? Anong klaseng apoy ang kayang dalhin ng isang Alab sa buhay nila?
Isang apoy na siguradong siya ang unang masusunog. At ayaw niyang madamay pa si Hiraya. Habang iniisip niya ito, isang text message ang dumating sa lumang cellphone ni Hiraya na ipinahiram nito sa kanya mula sa isang unknown number. I can build people up and I can tear them down. Don't test me, Hira. Nanginig ang mga kamay ni Lunti. Malinaw na hindi para sa kanya ang mensahe. Ngunit sa kanya ito ipinadala. Isang malinaw na babala. Isang galaw na nagpapatunay na alam ni Alab ang lahat na kaya nitong pasukin ang pinakapribadong espasyo nila. Iyon na ang huling patak. Hindi na niya kayang manatili pa. Ang kabaitan ni Hiraya ay hindi niya dapat suklian ng kapahamakan. Ang kalinaw ng buhay nito ay hindi niya dapat sirain. Ang pinakamabuting magagawa niya para sa babaeng tumulong sa kanya ay ang mawala. Tumayo siya. Dahan-dahan, na walang ingay, inilabas niya ang kanyang maliit na bag mula sa ilalim ng kama. Ang laman lang nito ay iilang pirasong damit na bigay ni Hiraya. Kumuha siya ng isang pirasong papel mula sa maliit na mesa at isang ballpen. Sinubukan niyang magsulat, Hiraya, salamat sa lahat. Binura niya. Masyadong simple. Patavat sa abala. Binura niya ulit. Masyadong malamig. Wala siyang mahanap na tamang salita para ipahayag ang pasasalamat at ang bigat sa kanyang dibdib. Sa huli, isinulat na lang niya ang pinakasimpleng mensahe. Salamat. Paalam. Maingat niyang inilapag ang sulat sa ibabaw ng unan. Tinitigan niya ang kwartong naging kanlungan niya sa loob ng ilang araw. Ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kabaitan sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto. Sinisigurong hindi ito gagawa ng anumang ingay. Ang buong bahay ay tahimik na. Marahil ay natutulog na si Hiraya sa kanyang silid, pagod mula sa komprontasyon nila ni Alab. Mas mabuti na to. Mas mabuti nang hindi na sila magkita. Dahan-dahan siyang naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay 1,000 tinik sa kanyang puso. Ang plano niya, maglakad papalayo hanggang sa makarating siya sa highway. Sumakay ng bus papunta sa kahit saan at huwag nang lumingon pa. Nasa may pintuan na siya. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang doorknob. Ito na, ang pagtakas, ang pagsasakripisyo. Ngunit bago pa man niya mapihit ang seradura, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na mahina, nanginginig, ngunit puno ng awtoridad. Saan ka pupunta? Napahinto si Lunti. Napapikit siya. Nang mariin, dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa likod niya si Hiraya. Nakasuot ng isang simpleng pantulog. Hindi ito galit. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ng pagkadismaya. Aalis ka na lang basta? Tanong ulit nito. Ang boses ay bahagyang pumipiyok. Akala ko ba magsisimula ka ulit dito? Nakatayo si Lunti sa may pintuan, nahuli sa akto, na para bang isang magnanakaw sa gabi. Ngunit ang tanging ninanakaw niya ay ang kanyang sarili, palayo sa nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Hindi mo maiintindihan. Mahina niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Hiraya. Ang tingin nito ay masyadong totoo, masyadong nakakakita ng kaluluwa. Subukan mo, sabi ni Hiraya, humakbang palapit. Ang boses nito ay hindi nag-aakusa, bagkus ay nag-aanyaya. Ipaintindi mo sa akin, Lunti, dahil ang nakikita ko lang ay isang taong tumatakas ulit. Ang salitang tumatakas ay tumama sa kanya. Tumatakas. Iyon nga ang ginagawa niya. Tumakas siya sa sakit na dala ni Amihan sa pamamagitan ng alak at pagpapakamatay. Ngayon, tumatakas naman siya sa problemang dala ni Alab. Ayokong maging pabigat sa'yo. Sabi niya sa wakas, ang boses ay puno ng pait. Narinig ko kayo kanina. Hindi nagsalita si Hiraya. Sa halip, lumampas ito sa kanya at binuksan ang pinto. Ngunit hindi para paalisin siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay.
Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong katawan. Halika, sabi nito. Sa labas tayo mag-usap. Hinila siya nito palabas, papunta sa maliit na hardin sa likod ng bahay. Ang hangin ng gabi sa probinsya ng Sinagtala ay malamig at malinis. Ang langit, hindi tulad sa syudad, ay malinaw at punong-puno ng kumikinang na mga bituin. Ang amoy ng mga bulaklak ng dama de noche ay nangingibabaw sa hangin. Umupo si Hiraya sa isang maliit na upuang gawa sa kawayan. Umupo rin si Lunti sa tabi niya. Ngunit may sapat na distansya sa pagitan nila. Si Alab, pagsisimula ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kalangitan. Hindi ikaw ang problema. Ako, tumingin si Lunti sa kanya. Naguguluhan. Ganyan na siya dati pa. Pagpapatuloy ni Hiraya. Mapangkontrol, lahat ng bagay. Gusto niya, pag-aari niya. Lahat ng tao sa paligid ko, gusto niya, dumadaan muna sa kanya. Akala ko pag-ibig yon. Akala ko proteksyon. Pero hindi pala. Sakal pala yon. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Hiraya tungkol sa kanyang sarili. Hindi detalyado, ngunit sapat na para maintindihan ni Lunti ang bigat ng pinagdaanan nito. Ikinuwento niya kung paano niya sinubukang magtayo ng sarili niyang negosyo, ang Cafe Kalinaw, para makatakas sa anino ni Alab at ng pamilya nito. Ang cafe ay hindi lang isang negosyo para sa kanya. Ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Kaya nang makita kanya, sabi ni Hiraya, ngayon ay nakatingin na ng diretso sa kanya. Hindi ikaw ang nakita niya, Lunti. Nakita niya ang isang bagay sa buhay ko na wala siyang kontrol. At iyon ang kinatatakutan niya. Natahimik si Lunti. Ang lahat ng pride at pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting natutunaw sa ilalim ng titig ni Hiraya at ng katotohanang ibinabahagi nito. Hindi siya isang pabigat, isa siyang simbolo. Patawad, sabi ni Lunti. Hindi ko alam. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sagot ni Hiraya. Ako dapat ang humingi ng paumanhin dahil sa akin nadamay ka sa gulo ko. Pero ang pag-alis, ang pagtakas, hindi yan ang solusyon. May kung anong kumislap sa mga mata ni Hiraya. Isang determinasyon na ngayon lang nakita ni Lunti. Pagod na akong tumakbo, Lunti. Pagod na akong magpatalo sa kanya. At sa pagkakataong ito, hindi ako haharap sa kanya nang mag-isa, dahan-dahan. Inabot ni Hiraya ang kamay ni Lunti na nakapatong sa upuan. Muli, naramdaman niya ang init. Ngunit ngayon, may kasama na itong pangako. Huwag kang umalis, bulong ni Hiraya. Manatili ka. Mag-aral kang muli. Maging guro ka. Buuin mo ang mga pangarap mo at hayaan mong patunayan natin sa kanya at sa buong mundo na hindi tayo mga sirang bagay na basta na lang itinatapon. Tinitigan ni Lunti ang kanilang mga kamay na magkahawak, ang magaspang niyang palad at ang makinis na palad nito. Dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa ilalim ng libo-libong bituin sa langit ng Sinagtala, ang mga mundong iyon ay tila nagtagpo. Isang pangarap na binuo niya kasama si amihan ang winasak nito. Ngayon, isang estranghero ang nag-aalok na tulungan siyang buuin itong muli. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sinalubong ang mga mata ni Hiraya na puno ng pag-asa. Sa mga matang iyon, nakita niya ang isang kanlungan. Isang dahilan para manatili. Isang dahilan para lumaban. Dito lang ako, sabi ni Lunti. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Puno na ito ng bagong determinasyon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Alagaan kita. Sa mga salitang iyon, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Isang ngiti na mas maliwanag pa kaysa sa pinakamalaking bituin sa kalangitan. Hindi nila namalayan ang oras. Nanatili silang magkatabi. Tahimik na nakatingin sa mga bituin. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Nagbibigayan ng lakas at ng isang pangakong
Hindi na kailangan pang bigkasin. Ngunit sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng kalsada, may isang sasakyang nakaparada. Sa loob nito, isang anino ang nakamasid. Itinaas ni Alab ang kanyang cellphone. Sa screen, malinaw na malinaw ang larawan ng dalawang taong magkahawak ang kamay sa ilalim ng kalangitan. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinipindot niya ang save. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo. Bulong niya sa dilim. Ang mga araw na sumunod sa gabing iyon sa ilalim ng mga bituin ay puno ng bagong pag-asa para kay Lunti. Ang pangako ni Hiraya ay nagsilbing panggatong sa natutulog niyang mga pangarap. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang may direksyon ulit ang buhay niya, naging mas masipag siya sa Cafe Kalinaw. Bawat mesa na kanyang punasan, bawat tasang kanyang hugasan, ay hindi na lamang isang trabaho, kundi isang paraan ng pasasalamat. Tinulungan siya ni Hiraya na mag-ayos ng mga papeles para sa scholarship. At sa gabi, pagkatapos magsara ng kafe, tinuturuan siya nito sa mga paksang nahihirapan siya. Ang kanilang samahan ay lumalim. Ang mga simpleng ngitian ay nauwi sa mga makahulugang titigan. Ang mga biruan ay may kasama ng bahagyang pagdampi ng mga kamay. Sa maliit na mundo ng Cafe Kalinaw, sa gitna ng amoy ng kape at bagong lutong tinapay, isang bagong pag-ibig ang unti-unting namumukadkad. Ngunit ang Kalinaw ay hindi nagtagal. Nagsimula ito sa isang reklamo. "Miss, ano ba tong kape ninyo? Parang panis na gatas ang lasa," sabi ng isang customer. Isang ginang na matagal ng suki ng kafe. Nag-alala si Hiraya. "Naku, pasensya na po ma'am. Papalitan ko po." Agad niyang tinikman ang kape mula sa pot. Napangiwi siya. Tama ang customer. May kakaibang, maasim na lasa ito. "Baka may diferensya lang sa machine," sabi niya kay Lunti. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit kinabukasan, dalawang customer naman ang nagreklamo. Kinabukasan ulit, mas marami pa. Nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa maliit nilang komunidad. May problema daw sa kape ng Kalinaw. Ang pinakamasakit ay nang makita ni Hiraya ang isang review online. "Cafe Kalinaw, not so peaceful anymore. Dati paborito ko to, pero ngayon parang tubig kanal na lang ang kape nila. Sayang, don't waste your money here." Halos madurog ang puso ni Hiraya. Ang negosyong itinayo niya mula sa wala, ang simbolong kalayaan niya, ay unti-unting sinisira sa harap mismo ng kanyang mga mata. Isang umaga, dumating ang tawag na pinakakinatatakutan niya. "Ma'am Hiraya, pasensya na po," sabi ng kanyang pinagkakatiwalaang supplier ng kape. "Yung huling batch po kasi na kinuha ninyo, ibinalik sa amin ng 3 kliyente pa. May kontaminasyon daw po. Hindi na po muna kami makakapag-deliver sa inyo hanggang hindi pa nare-resolba ang issue." Napaupo si Hiraya sa isang silya, tulala. Sabotahe. Malinaw na ito ay sabotahe. At iisang tao lang ang may kakayahang gawin ito, si Alab. Alam ni Lunti. Sa bawat reklamong naririnig niya, sa bawat pagkunot ng noo ni Hiraya, nararamdaman niya ang kasalanan. Hindi siya ang may gawa. Pero alam niyang siya ang dahilan. Siya ang mitsa. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa pangarap ni Hiraya at siya ang daluyan. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Isang hapon, habang abala si Lunti sa paglilinis para makalimot sa problema, tinawag siya ng isa pang staff, si Lena. "Lunti, tingnan mo to," sabi ni Lena. Ipinapakita ang kanyang cellphone. Nagtrending sa local community page natin. Nang makita ni Lunti ang nasa screen, tila huminto ang kanyang paghinga. Iyon ang litrato. Ang litrato nila ni Hiraya sa hardin, sa ilalim ng mga bituin, magkahawak ang kamay. Isang sandali na para sa kanya ay puro at puno ng pag-asa, ngayon ay ginawang isang maruming sandata. Ang caption sa ilalim ay mas masahol pa. "Kawawang businesswoman,
Niloloko NG isang gold digger. Kilalanin si Hiraya Corpus, ang may-ari ng naghihingalong Cafe Kalinaw. At ito naman si Lunti, ang bagong lalaki sa buhay niya. Isang palaboy na pinulot lang daw sa daan. Gaano katotoo na ginagamit lang ng lalaki ang kabaitan ni Miss Corpus para sa pera? Is this the real reason why her business is failing? Number opportunist. Number gold digger alert. Sa ilalim, daan-daang komento na ang bumuhos. Kawawa naman si Miss Hira. Mukha pa namang mabait. Hay, mga lalaking ganyan. Maghahanap ng mayamang sasagip sa kanila. Kaya pala palugi na yung cafe. Baka ninanakawan na ng boylet niya. Ang kapal ng mukha. Itsura pa lang, mukhang pera na. Ang bawat salita ay isang latigo. Ang bawat komento ay isang matulis na pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang kahihiyan ay isang alon na lumunod sa kanya. Mas malakas pa sa ulan noong gabing nagtangka siyang mamatay. Pumasok si Hiraya sa staff room. Marahil ay narinig ang kanilang bulungan. Anong meron? Ipinakita ni Lena ang cellphone. Napanood ni Lunti kung paano nagbago ang mukha ni Hiraya. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng stress mula sa mga nakaraang araw, ang pagod, ang sakit ng sabotahe lahat ay sumabog sa isang iglap. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ngunit ang tingin nito ngayon ay iba. Wala na ang init. Wala na ang pag-unawa. Ang nakita ni Lunti ay isang bakas ng pagdududa, isang maliit na kislap ng tanong na, totoo nga kaya? Ang bigat sa dibdib ni Hiraya ay hindi na niya nakayanan. Ang babaeng matatag na kanyang nakilala ay biglang gumuho. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Humarap ito sa kanya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Baka, tama nga sila. Sigaw nito. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Lunti. Baka pagkakamali ang lahat ng ito. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa sulat ni Amihan dahil ang mga salitang ito ay galing sa taong nagsimulang bumuo sa kanya ulit. Kasabay ng pagbagsak ng luha mula sa mga mata ni Hiraya, isang pamilyar na tunog ang kanilang narinig. Ting! Ang kampana sa pintuan ng Cafe Kalinaw ay tumunog, hudyat na may bagong pasok na customer. Sabay silang napalingon sa pinto. Isang babae ang nakatayo roon. Payat at bahagyang namumutla. Ang dati nitong sigla ay napalitan ng anyo ng kapaguran. Ngunit ang mukha, ang mga mata, hinding-hindi malilimutan ni Lunti. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan, at ng basag na tiwala, isang boses ang narinig, nanginginig, at halos isang bulong lang. Lunti? Iyon ay si Amihan. Kung ang oras ay maaaring tumigil, marahil ito na ang sandaling iyon. Sa loob ng Cafe Kalinaw, ang mundo ng tatlong tao ay nagbanggaan. Ang amoy ng kape ay napalitan ng amoy ng nakaraan, ng mga hindi natapos na usapan, at ng mga pusong sabay-sabay na nasasaktan. Si Lunti ay nanatiling nakatayo, tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanyang isipan ay isang blankong papel. Ang sigaw ni Hiraya ay umuugong pa rin sa kanyang tainga. Ngunit ang imahe ni Amihan sa kanyang harapan ay tila isang multo mula sa isang bangungot na matagal na niyang gustong kalimutan. Amihan. Ang pangalan ay isang sumpa. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata lahat ay paalala ng pinakamalaking sakit na naramdaman niya. Si Hiraya, na kanina lang ay puno ng galit at sakit, ngayon ay napalitan ng pagkalito. Tumingin siya mula kay Lunti. Natulala, papunta sa babaeng kararating lang. Nakita niya ang koneksyon. Kahit walang nagsasalita, nararamdaman niya. Ito ang babae sa nakaraan ni Lunti. Ito ang ugat ng lahat ng sakit. Ang amin na paulit-ulit na binubulong ni Lunti noong una niya itong nakita. Ito na siya, Lunti. Ulit ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon, isang hakbang siyang papalapit. Kailangan kitang makausap, ang boses na iyon.
ang boses na minsang naging musika sa kanyang pandinig, ang boses na naghatid sa kanya ng hatol. Iyon ang gumising kay Lunti mula sa kanyang pagkakatulala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Hiraya ang unang gumalaw. Tumalikod ito. Hindi niya kayang tingnan ang eksena sa kanyang harapan. Ang sakit ng pagtataksil, totoo man o hindi, ay pinalitan ngayon ng mas matinding kirot. Ang pakiramdam na siya ay isang tagapuno lang ng espasyo, isang pansamantalang lunas. Ngayon na bumalik na ang orihinal na sakit, ano pa ang papel niya? Ang mga salitang nabasa niya sa social media ay bumalik sa kanyang isipan. Gold digger, opportunist, at ang sarili niyang mga salita. Baka pagkakamali ang lahat ng ito, nasabi na niya. At sa pagdating ng babaeng ito, tila pinapatunayan ng tadhana na tama nga siya. "Excuse me?" sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, isang pader na bigla niyang itinayo para protektahan ang anumang natitira sa kanyang puso. Tumingin siya kay Lunti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. "Mukhang may kailangan kayong pag-usapan." Hiraya, takalang sinubukan ni Lunti na magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. "Iwan ko muna kayo," sabi ni Hiraya. Hindi na naghihintay ng sagot. Naglakad siya papunta sa opisina sa likod ng cafe at isinara ang pinto ng may bahagyang kalabog. Isang tunog na nagsasabing isinasara niya hindi lang ang pinto, kundi pati na rin ang kanyang puso. Naiwan si Lunti at si Amihan sa gitna ng cafe. "Sino siya?" tanong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay sinusundan ang pintong pinasukan ni Hiraya. "Wala kang pakialam," malamig na sagot ni Lunti. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na matagal niyang kinimkim ay biglang bumalik. "Anong ginagawa mo dito, Amihan? Paano mo ko nahanap? Hindi mahalaga yan," sabi ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mukha siyang pagod. Mas payat siya kaysa sa huling pagkikita nila at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. "Lunti, kailangan nating mag-usap. May mga bagay kang hindi alam." Tumawa si Lunti ng mapakla. "Hindi alam? Oo. Marami akong hindi alam. Hindi ko alam kung paano mo nagawang itapon na lang ang lahat. Hindi ko alam kung paano mo nagawang patayin ang sarili nating anak nang walang kahit anong pagsisisi." Sa bawat salita, tila nasasaktan si Amihan. Napapapikit ito na para bang sinasampal. "Hindi ganoon, Lunti. Hindi ganoon kadali ang lahat." "Hindi madali?" sigaw ni Lunti. Hindi na napigilan ang emosyon. "Iniwan mo ako. Ipinagpalit mo ako sa pera. At ngayon babalik ka dito na parang walang nangyari? Para ano? Para guluhin ulit ang buhay ko? Ngayong sinusubukan kong buuin ulit?" "Lunti, makinig ka muna. Umalis ka na," putol ni Lunti. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng isang pinal na desisyon. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo." Matagal na. Tumalikod siya. Ayaw na niyang makita pa ang mukha nito. Ang bawat segundo na naroon si Amihan ay isang lason na muling kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang imahe ni Hiraya na naglalakad palayo. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pagkadismaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ito. Gusto niyang magpaliwanag. Gusto niyang sabihin na hindi niya alam na darating si Amihan, na wala na itong ibig sabihin sa kanya. Ring, ring, ring. Hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ring, ring, ring. Diretso na sa voicemail. Ibinaba na nito ang tawag. Isang pakiramdam ng panik ang nagsimulang gumapang sa kanya. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Amihan, desperado at nanginginig. "Kailangan mong malaman ang totoo, Lunti. Pakiusap." Ang kanyang huling mga salita ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. "Hindi ko yun ginusto. Hindi ko yun ginusto." Ang apat na salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na kafe kalinaw para kay Lunti. Ang mga ito ay walang kahulugan. Isa lamang desperadong pagsisinungaling mula sa isang taong sanay manloko.
Huwag mo akong bigyan ng mga palusot, amihan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay naging bato. Narinig ko ang lahat ng kailangan kong marinig noon. Nakita ko ang lahat ng kailangan kong makita. Umalis ka na. Hindi, Lunti, pakiusap. Pagmamakaawa ni amihan, humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi pa bumabagsak. Alam kong galit ka. Karapatan mong magalit. Pero pakinggan mo muna ako. Kahit 10 minuto lang. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako at hinding-hindi na magpapakita sa'yo, pangako. Mayroong kung ano sa kanyang boses, isang antas ng desperasyon na hindi pa naririnig ni Lunti dati, na pumigil sa kanya na tumalikod. Tinitigan niya ito ng maigi. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang amihan na makisig at puno ng kumpiyansa na umalis sa buhay niya. Ito ay isang anino, isang babasaging figura na tila anumang oras ay maaaring mabasag. Sige, sabi niya sa wakas. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang pader na hindi pa rin handang gumuho. 10 minuto. Huminga ng malalim si amihan, na para bang nag-iipon ng lakas mula sa hangin. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa'yo na buntis ako? Pagsisimula niya. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ang saya-saya nating dalawa. Nagplano tayo. Isang maliit na bahay. Isang simpleng buhay. Yun ang pangarap ko, Lunti. Yun lang. Pero nalaman ng pamilya ko. Pagpapatuloy niya. At sa pagbanggit pa lang ng kanyang pamilya, isang anino ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. Nalaman ni Papa. Flashback. Sa loob ng isang marangyang opisina, ang amoy ay katas ng tabako at mamahaling leather. Isang matandang lalaki na may buhok na kulay abo ang nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Si Mr. Del Rio. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Anong katangahan ito, amihan? Tanong ng kanyang ama. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Inilapag nito sa mesa ang isang sobre. Sa loob, ang resulta ng kanyang pregnancy test. Papa, mahal ko po si Lunti. Sagot ni amihan, nanginginig ang boses. Tumawa ang kanyang ama, isang tawang walang kagalakan. Pag-ibig? Ang tawag dyan ay kahibangan. Isang lalaking walang trabaho? Isang estudyanteng walang pangarap. Yan ba ang ibibigay mo sa apo ko? Isang buhay ng kahirapan, magsisikap. Po kami. Hindi, putol ng kanyang ama. Hindi yan mangyayari. Itinuro nito ang sobre. Aayusin mo yan. Itatapon mo yan. Hindi ko po kaya, pa. Anak ko to. Anak namin. Tumayo ang kanyang ama. Lumakad ito papunta sa bintana, nakatanaw sa syudad. May dalawa kang pagpipilian, amihan. Una, ituloy mo ang kahibangan na yan. Tatalikuran kita, itatakwil kita bilang anak, at sisiguraduhin ko. Lumingon ito sa kanya, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Nasisirain ko ang buhay ng Lunti na yan. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko para siguraduhin hinding-hindi na siya makakakuha ng diploma. Hinding-hindi na siya makakahanap ng matinong trabaho. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Napasinghap si amihan, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. O pangalawa, sabi ng kanyang ama. Bumalik ito sa mesa at inilapag ang isang checkbook at isang plane ticket. Aayusin mo yan. Aalis ka. Magpapakalayo-layo ka. At kakalimutan mong may isang basurang nagngangalang Lunti na dumaan sa buhay mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na kailangan mo para magsimula ulit. Ang kapalit, ang kinabukasan niya. Pinili ko ang kinabukasan mo, Lunti. Sabi ni amihan sa kasalukuyan. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Masakit. Sobrang sakit. Pero mas hindi ko kakayanin na makita kang wasak at walang pag-asa dahil sa akin. Kaya ginawa ko ang kailangan kong gawin. Ang lalaking mayaman? Ang bagong buhay ko?
Lahat yun kasinungalingan. Umiling siya. Isang kuwentong inimbento namin ni Papa para siguraduhing magagalit ka sa akin. Para kamuhian mo ako. Para mas madali kang makalimot at magpatuloy sa buhay mo. Hindi makapagsalita si Lunti. Ang pader na itinayo niya sa kanyang puso ay nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Ang araw na iyon, sa klinik. Nanginginig ang boses ni Amihan. Flashback. Isang kwartong puti at malamig. Ang amoy ay antiseptiko. Isang nurse na walang emosyon ang nagpapaliwanag ng proseso. Si Amihan ay nakahiga, nakatingin sa kisame. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Wala siyang nararamdaman. Manhid. Para siyang nanonood lang ng isang pelikula kung saan siya ang bida pero iba ang may hawak ng script. Ready na po, ma'am? Tanong ng nurse. Pumikit si Amihan. Sa kanyang isipan, ang mukha ni Lunti ang kanyang nakikita. Ang ngiti nito. Ang mga pangarap nila. Patawarin mo ako. Mahal ko. Bulong niya sa kawalan. Patawarin mo kami, anak. Walang araw na hindi ko pinagsisihan yon. Lunti, hagulgol ni Amihan. Walang gabi na hindi ko napanaginipan ng ating anak. Binuksan niya ang kanyang bag. Mula sa loob, kumuha siya ng isang maliit na bungkos ng mga liham na nakatali ng isang kupas na ribbon. Ang mga papel ay luma na at may mga mantsa ng luha. Sinulatan kita araw-araw sa loob ng 1 taon. Sabi niya, iniaabot ang mga sulat kay Lunti. Mga sulat na kailanman ay hindi ko na ipadala. Dahil iyon ang usapan, kailangan kong maglaho. Nanginginig ang mga kamay ni Lunti habang kinukuha ang mga sulat. Binuklat niya ang isa. Ang sulat kamay ni Amihan. Mahal kong Lunti, kumusta ka na? Sana ay inaalagaan mo ang sarili mo. Ako, heto, sinusubukang mabuhay. Lunti, anak natin. Lalaki sana siya. Kamukha mo raw sana. Sabi ng doktor, hindi na niya natapos basahin. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang sakit na akala niya ay naranasan na niya noon ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang galit niya ay nawala, napalitan ng isang nag-uumapaw na pagdadalamhati, hindi lang para sa sarili niya, kundi para rin kay Amihan, para sa kanilang dalawa. Para sa anak nilang hindi nabigyan ng pagkakataon. Bakit? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Lunti. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin si Amihan sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil nauubusan na ako ng oras. Sagot niya. May sakit ako, Lunti. Malubha. At bago man lang ako mawala, gusto ko lang marinig mula sa'yo na pinapatawad mo na ako. Ang huling revelasyon na iyon ang tuluyang gumupo kay Lunti. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang mundo sa kanyang paligid ay umikot na parang isang malakas na ipo-ipo. Ang mga komento sa social media, ang sigaw ni Hiraya, ang pagdating ni Amihan, ang katotohanan, lahat ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Napaluhod siya sa sahig ng Cafe Kalinaw. Ang mga sulat ay kumalat sa kanyang paanan, ang kanyang buong pagkatao, ang pundasyon ng kanyang galit na pinanghawakan niya sa loob ng maraming taon, ay gumuho sa isang iglap. Ang babaeng kinamuhian niya ay hindi pala isang traidor. Isa rin pala itong biktima. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin kay Amihan. Nakita niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi sa mga mata nito, at isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na puno ng sakit para sa lahat. Patawad. Nasa loob ng kanyang maliit na opisina si Hiraya, ngunit ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang malabong tunog ng pag-uusap sa labas. Ang mga salitang isinigaw niya kay Lunti ay bumabalik sa kanya na parang isang sirang plaka. Baka pagkakamali ang lahat ng ito. Isang bahagi niya ang nagsisisi sa mga salitang iyon. Isang bahagi niya ang gustong lumabas at bawiin ang lahat.
Ngunit isang mas malaking bahagi ang nasasaktan, nalilito at natatakot. Ang pagdating ng babaeng iyon sa eksaktong sandali ng kanilang pag-aaway ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi na niya nakayanan ang pananatili sa loob. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang umalis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod ng opisina na direktang papunta sa eskinita. Ngunit bago siya tuluyang umalis, hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya sa siwang ng pinto pabalik sa loob ng kafe. At doon, nasaksihan niya ang isang imaheng tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nakita niya si Lunti, nakaluhod sa sahig. At sa tabi nito ay ang babae. Si Amihan. Nakaupo ito sa sahig, inaalo si Lunti. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa likod ni Lunti na tila nagbibigay ng konsolasyon. At nakita niya si Lunti sa gitna ng kanyang paghagulgol na dahan-dahang yumakap sa baywang ni Amihan. Isang yakap ng isang taong sa wakas ay natagpuan ang kanlungang matagal na niyang hinahanap. Para kay Hiraya, ang eksenang iyon ay isang punyal na may lason, dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso at pinihit. Walang konteksto, walang paliwanag. Ang tanging nakita niya ay ang kanyang Lunti. Ang lunting sinubukan niyang buuin na naghahanap ng lakas sa piling ng babaeng unang sumira sa kanya. Tama nga sila. Tama ang lahat ng komento. Siya ay isang tanga. Isang hangal na babaeng namulot ng isang sirang bagay. Inakalang kaya niya itong ayusin. Para lang sa huli ay malaman na ang puso nito ay kailanman ay hindi naging sa kanya. Siya ay isang tulay. Isang pansamantalang hintuan. Habang hinihintay nito ang pagbabalik ng tunay nitong mundo, isang mapaklang luha ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Hindi ngayon. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng walang ingay. At sa pagsarang iyon, isinara na rin niya ang kabanata ng buhay niya na may pangalang Lunti. Naglakad siya palayo. Walang direksyon. Walang plano. Ang tanging gusto niya ay ang mapalayo. Ilang oras siyang nagpalakad-lakad sa mga kalsada ng Sinagtala hanggang sa mapagod ang kanyang mga paa. Napadpad siya sa isang parke at umupo sa isang bakanteng bench. Nakatanaw sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Daan-daang notifications, mga mensahe mula sa mga kaibigan na nagtatanong kung totoo ang tsismis, mga tawag mula sa mga kamag-anak, at higit sa lahat, 15 missed calls at 20 text messages mula kay Lunti. Hindi niya binasa ang mga text. Binuksan niya lang ang kanyang gallery. Nakita niya ang isang litrato na kinunan niya ilang linggo na ang nakalipas. Si Lunti, nakatulog sa mesa ng kafe habang nag-aaral. Isang maliit na ngiti ang nasa labi nito kahit sa pagtulog. Naalala niya kung paano niya ito kinumutan ng dahan-dahan para hindi magising. Ang init na naramdaman niya sa sandaling iyon ay napalitan ngayon ng nagyayelong kirot. Sa isang iglap ng galit at sakit, pinindot niya ang delete, larawan, mga mensahe, ang numero ni Lunti. Lahat, binura niya. Isang digital na paglilinis. Isang desperadong pagtatangka na burahin ang isang taong masyado nang nakatanim sa kanyang puso. Nang akala niya ay wala nang masasakit pa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa bangko. Good afternoon, Miss Corpuz. Sabi ng boses sa kabilang linya. Tumatawag lang po kami para inform kayo na ang inyong outstanding business loan para sa Cafe Kalinaw ay na-acquire na po ng isang private investment firm. Ano? Anong firm? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Medina Holdings? Ma'am, Medina. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Medina. Ang apelyido ni Alab. Ayon po sa aming records, pagpapatuloy ng agent, ang inyong payments ay 3 months nang delayed. Under the terms of the acquisition,
Medina Holdings now has the right to call in the full amount of the loan or to repossess the property. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa damuhan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang huling baraha, ang huling alas ni Alab. Hindi lang ang puso niya ang sinira nito. Sinisira rin nito ang kanyang pangarap, ang kanyang kalayaan, ang kanyang buhay, lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang ipinundar. Lahat ay mawawala. Ang kafe, ang kanyang kanlungan, ang lugar kung saan niya nakilala si Lunti. Si Lunti. Nawala na ang lahat. Doon, sa gitna ng isang parke na pinapanood ng mga estranghero, sa ilalim ng papalubog na araw, ang matatag na si Hiraya Corpus ay sa wakas bumigay. Yumuko siya. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, ngunit puno ng lahat ng sakit na kayang dalhin ng isang puso. Umiyak siya para sa nasirang tiwala, para sa nawalang pangarap, at para sa isang pag-ibig na inakala niyang tunay. Ngunit isa lang palang magandang kasinungalingan. Kinagabihan, pagkatapos ng ilang oras ng pagpapaliwanag at pag-iyak, sa wakas ay naihatid ni Lunti si Amihan sa sakayan ng bus. Nangako siyang tatawag. Nangako siyang hindi niya ito pababayaan. Ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Kay Hiraya, nagmamadali siyang bumalik sa Cafe Kalinaw. Umaasa siyang nandoon pa ito. Umaasa siyang magkakaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang lahat. Ngunit pagdating niya, ang cafe ay madilim at tahimik. Nakakandado ang mga pinto. Sa salamin ng pinto, may nakasulat sa isang pirasong papel gamit ang sulat kamay ni Hiraya. Sarado hanggang walang takdang araw. Sinubukan niyang tawagan ulit ang cellphone nito. Nagpunta siya sa bahay. Kumatok siya. Walang sumasagot. Tinawag niya ang pangalan nito. Ang tanging sumagot ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling boses. Si Hiraya. Nawawala. At sa mga sandaling iyon, sa harap ng madilim at walang buhay na Cafe Kalinaw, naramdaman ni Lunti ang isang klase ng pagkawala na mas malalim at mas masakit pa kaysa sa naramdaman niya noong iniwan siya ni Amihan, dahil noon ang nawala sa kanya ay ang nakaraan. Ngayon, ang nawala sa kanya ay ang kanyang kinabukasan. Ang gabi ay lumipas na parang isang lagnat na dahan-dahang nawawala. Iniiwan ang isang katawang pagod at isang isipang nalilito, ngunit sa pagdating ng umaga, kasabay ng unang sinag ng araw na tumagos sa bintana ng inuupahan niyang kwarto, isang bagay ang naging malinaw kay Lunti. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagpapadaig sa agos. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang kailangan niyang tawagan para tuluyan ng isara ang aklat ng nakaraan. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Lunti? Ang boses ni Amihan ay mahina. Nag-aalala. Ami, sabi ni Lunti. Ang kanyang sariling boses ay kalmado. Isang bagay na ikinagulat niya mismo. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang. Ikaw, kumusta ka? Huminga ng malalim si Lunti. Pinapatawad na kita, Amihan, sabi niya. At sa pagbitaw ng mga salitang iyon, isang malaking tinik ang tila nabunot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa akin, kundi para sa ating dalawa, para sa pangarap na nawala, para sa kapayapaan na pareho nating kailangan. Isang mahinang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Salamat, Lunti. Salamat. Pero kailangan mong malaman. Pagpapatuloy ni Lunti. Ang kanyang boses ay may diin ngunit walang galit. Si Hiraya na ang mahal ko. At gagawin ko ang lahat para maayos ang gulong idinulot ng nakaraan nating dalawa. Katahimikan. At pagkatapos, isang boses na may halong lungkot, ngunit mayroon na ring pagtanggap. Alam ko, sabi ni Amihan. Nakita ko sa mga mata mo kahapon. Maging masaya ka. Lunti.
Deserve mo yan. Deserve ninyo yan. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Lunti ay mas gumaan siya ng 100 libra. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na layunin, si Hiraya. Tiningnan niya ang kanyang wallet. Ang konting ipon niya mula sa sahod sa kafe. Kulang. Kulang na kulang para labanan ang isang higanteng tulad ni Alab Medina. Napangiti siya ng mapait. Pera. Ito na naman ang kalaban niya. Pero ngayon, iba na. Hindi na siya ang Lunti na nagpatalo dahil sa kahirapan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na nabuo mula sa mga kwento ni Hiraya tungkol sa kanyang pangarap para sa cafe. Community. Yun ang salita. Hindi niya kailangan ng malaking pera. Ang kailangan niya ay mga taong naniniwala. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Lunti sa paglalakbay sa mga liblib na lugar ng Sinagtala. Hindi siya naghahanap ng trabaho. Naghahanap siya ng mga kakampi. Una niyang pinuntahan ang isang maliit na coffee farm sa paanan ng isang bundok, isang lugar na minsan nang nabanggit sa kanya ni Hiraya. Naabutan niya ang may-ari, si Mang Tonyo, isang matandang magsasaka na ang mukha ay guhit na ng araw at panahon. "Sino ka, iho?" tanong ni Mang Tonyo. "Ako po si Lunti. Kaibigan po ako ni Hiraya Enje Cafe Kalinaw." Nagbago ang mukha ng matanda. Ang cafe na yan. Narinig ko ang nangyari. Sayang, si Hiraya pa naman ang isa sa iilang bumibili sa amin sa tamang presyo. Mang Tonyo, sabi ni Lunti, puno ng sinseridad. Hindi pa po tapos ang laban. May plano po ako. Isang plano kung saan hindi lang ang cafe ang aangat, kundi pati na rin kayo, ang mga lokal na magsasaka. Ipinakita niya ang kanyang plano. Isang partnership. Ang cafe ay eksklusibong kukuha ng kape mula kay Mang Tonyo. At bilang kapalit, ang pangalan at kwento ng kape ni Mang Tonyo ay itatampok sa cafe. Mula sa pagiging supplier, magiging partner ito. Nag-alinlangan ng matanda. Ngunit nakita nito ang apoy sa mga mata ni Lunti. Isang apoy ng determinasyon na nakakahawa. Pagkatapos ni Mang Tonyo, pinuntahan niya ang isang pamilyang gumagawa ng gatas ng kalabaw. Isang ginang na gumagawa ng mga katutubong cake. Sa bawat isa, iisa ang kanyang alok. Hindi lang simpleng bentahan kundi isang samahan, isang komunidad. Kasabay nito, ginamit niya ang nag-iisang armas na mayroon siya laban sa paninira ni Alab, ang katotohanan. Ginamit niya ang parehong community page kung saan siya sinira. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi litrato ang kanyang pinost, kundi isang mahabang sulat sa mga taga-Sinagtala. "Ako po si Lunti. Marahil ay nakita ninyo ang aking litrato. Marahil ay nabasa ninyo ang mga salitang ibinato sa akin. Hindi po ako magsasalita para ipagtanggol ang aking sarili. Nagsusulat ako para ipagtanggol ang isang pangarap. Ang pangarap ni Hiraya Corpuz para sa Cafe Kalinaw. Ang Cafe Kalinaw ay sinadyang sirain. Ang mga supplier ay tinakot. Ang pangalan nito ay dinungisan. Ngunit ang isang pangarap na itinayo sa pagmamahal para sa komunidad ay hindi ganoon kadaling wasakin. Ngayon, babangon po kami. At sa aming pagbangon, kasama namin kayo. Sa mga darating na araw, ang Cafe Kalinaw ay muling magbubukas. At sa pagbubukas nito, bawat tasa ng kape ay magmumula sa kape ni Mang Tonyo. Ang gatas ay mula sa gatas ng kalabaw ng Pamilya Reyes. Ang mga cake ay gawa ni Aling Nena. Ito ay hindi na lang magiging Cafe Kalinaw. Ito ay magiging Cafe Enje Buong Sinagtala. Hindi po kami humihingi ng tulong. Humihingi po kami ng tiwala. Suportahan po natin ang sariling atin. Bangon Kalinaw. Ang post ay kumalat na parang apoy. Ang mga komento ng panghuhusga ay napalitan ng mga komento ng suporta at paghanga. Ngunit alam ni Lunti
na ang lahat ng ito ay walang saysay kung wala ang reyna ng kanyang ipinaglalaban. Kailangan niya si Hiraya. Nalaman niya mula sa isang staff ng cafe kung saan ang bahay ng pamilya ni Hiraya. Mas malaki ito at nasa isang mas pribadong subdivision. Nakarating siya sa harap ng isang mataas na gate. Huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Walang sumagot. Nag-doorbell siya ulit. Wala pa rin. Pero hindi siya umalis. Umupo siya sa gilid ng kalsada. Sa tapat ng gate, naghintay siya. Lumipas ang tanghali. Ang init ng araw ay tumama sa kanyang balat. Dumating ang hapon. Ang langit ay nagsimulang magkulay kahel. Nagsimulang manlamig ang hangin. Hindi siya gumalaw. Doon lang siya, nakatingin sa gate. Isang sundalong naghihintay sa kanyang general. Isang pusong naghihintay sa kanyang tahanan. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid at ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimula ng sumindi, isang tunog ang kanyang narinig. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng gate. Tumayo si Lunti. Ang kanyang mga binti ay medyo manhid na. Sa siwang ng gate, lumabas si Hiraya. Ang buhok nito ay hindi maayos. Ang mga mata nito ay namumugto at may maitim na bilog sa ilalim. Nakasuot lang ito ng simpleng pambahay. Ito ang itsura ng isang taong ilang araw nang hindi maayos ang tulog, ng isang taong nagluluksa. Tumingin ito sa kanya. Hindi nagulat. Tila inaasahan na siyang darating. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang lalim ng sakit. Tinitigan siya nito, na para bang isa siyang estranghero, isang multo mula sa isang buhay na gusto na niyang kalimutan. At sa malamig na hangin ng gabi, isang tanong ang binitiwan nito, isang tanong na mas malamig pa sa hangin. Ano pa ang kailangan mo? Ang tanong ni Hiraya ay kasing talim ng bubog. Ano pa ang kailangan mo? Sa halip na masaktan, tinanggap ni Lunti ang bawat salita. Alam niyang karapatan nitong magalit. Karapatan nitong magduda. Ikaw. Simpleng sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi nag-aalinlangan. Ikaw ang kailangan ko. Hiraya. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Hiraya. Ako? Para saan pa, Lunti? Para maging tulay ulit? Para maging pansamantalang lunas habang hinihintay mo ang nakaraan mo? Hindi totoo yan, sabi ni Lunti. Humakbang siya palapit. Ngunit nanatili si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Hiraya, nakita mo kaming magkayakap, pero ang hindi mo nakita ay ang konteksto. Ang hindi mo alam ay ang katotohanan. At doon, sa harap ng gate ng kanyang bahay, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ikinuwento ni Lunti ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa ama ni Amihan. Ang pagbabanta, ang sapilitang pagpapalaglag, ang kasinungalingan. Ikinuwento niya ang sakit at pagsisisi ni Amihan at ang sarili niyang pagpapatawad. Habang siya'y nagsasalita, nakita niya ang dahan-dahang pagbabago sa mukha ni Hiraya. Ang pader ng galit ay unti-unting gumuho, napapalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng pag-unawa. Ang sakit sa mga mata nito ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong habag. At ang yakap na nakita mo. Pagtatapos ni Lunti, hindi iyon yakap ng pagmamahal. Iyon ay yakap ng pamamaalam. Yakap ng pagpapatawad. Dahil tapos na ang kabanatang iyon ng buhay ko. Hiraya, matagal na. Ikaw ang nagsara noon. Ikaw ang nagbukas ng bago. Natahimik si Hiraya. Ang kanyang isipan ay pilit na pinoproseso ang lahat. Ang lahat ng akala niya, ang lahat ng hinala niya ay mali. Pero, ang kafe, mahina niyang sabi. Wala na. Kinuha na ni Alab. Hindi pa, sabi ni Lunti. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Sa loob, ang mga kasunduan na pinirmahan niya kasama si Mang Tonyo at ang iba pang lokal na supplier. Ang printout ng kanyang post sa social media at ang daan-daang komento ng suporta. Hindi pa tapos ang laban hanggat hindi ka sumusuko, sabi ni Lunti. Ang kanyang mga mata
ay nagniningning sa determinasyon. Hinihintay ka nila, hinihintay kita. Tumingin si Hiraya sa mga papel at pagkatapos ay kay Lunti. Nakita niya ang lalaking nakilala niya hindi. Mas higit pa, ang Lunti sa harapan niya ngayon ay hindi na ang lalaking basag at walang pag-asa na pinulot niya sa daan. Ito ay isang lider, isang mandirigma, isang lalaking handang harapin ang mundo para sa kanya. Bago pa man siya makasagot, isang tunog ng paparating na sasakyan ang pumutol sa kanilang sandali. Isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba mula rito si Alab. Nakangiti na parang isang demonyong nanalo na sa laro. Well, 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 sabi ni Alab. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Ang sweet naman. A little reunion. Pero huli na yata kayo sa party. Humarap siya kay Hiraya. Ang ngiti ay nawala at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nandito ako para sa huling alok, Hira. Ibigay mo sa akin ang kafe ng mapayapa. Pirmahan mo ang mga papeles na ito. Sabi niya, iwinawagayway ang isang dokumento at kalilimutan ko ang lahat ng utang mo. Pwede ka nang magsimula ulit. Malayo sa kanya. At kung hindi, matapang na tanong ni Hiraya. Kung hindi, sabi ni Alab, ang kanyang tingin ay lumipat kay Lunti, puno ng pagkasuklam. Sisiguraduhin kong pati ang lupaing kinatatayuan ng kafe ay mapupunta sa akin. At itong basura na to, sisiguraduhin kong hinding-hindi na makakakuha ng diploma. Ito na, ang parehong pagbabanta, ang parehong lason na ginamit sa nakaraan. Ngunit ngayon, si Hiraya ay hindi na nag-iisa. Hindi, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay matatag. Lumingon si Lunti kay Alab. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Tanging kalmado at matatag na determinasyon. Subukan mo, sabi ni Lunti. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng bigat. Subukan mong sirain ulit ang isang tao. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka magtatagumpay. Dahil noon, ang kalaban mo ay isang babaeng nag-iisa. Ngayon, tumawa si Alab. Dalawa? At anong magagawa ninyo? Anong magagawa ng isang talunan na katulad mo? Ito? Sabi ni Lunti. Itinuro ang folder. Ang plano mo ay sirain ang cafe sa pamamagitan ng pagsira sa supply chain niya. Ang plano namin ay buuin itong muli gamit ang isang supply chain na hindi mo kayang sirain ang mismong komunidad. Ang ngiti ni Alab ay dahan-dahang nawala. Ang cafe na ito ay hindi na lang pag-aari ni Hiraya, pagpapatuloy ni Lunti. Pag-aari na ito ng bawat magsasaka, ng bawat pamilya na nagtiwala sa amin. Subukan mong gibain yan, Alab. Hindi lang kami ang babanggain mo, kundi ang buong probinsya ng Sinagtala. Ang katahimikan ay nagsalita ng malakas. Si Alab, sa unang pagkakataon, ay tila nawalan ng salita. Ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa pera at pananakot. Ngunit hindi niya kayang labanan ang isang bagay na hindi nabibili ang pagkakaisa. Nang makita ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Alab at ang hindi matatawarang lakas sa tindig ni Lunti, isang apoy ang muling nag-alab sa kanyang puso. Ang apoy na akala niya. Kinuha niya ang dokumento mula sa kamay ni Alab. Tinitigan niya ito at pagkatapos ay tinitigan niya si Alab nang diretso sa mga mata. Umalis ka na, sabi ni Hiraya. At sa harap nilang dalawa, dahan-dahan niyang pinunit ang kontrata. Una, sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli. Hanggang sa ang mga ito ay maging maliliit na piraso na lamang na isinaboy niya sa hangin, na parang konfeti ng isang tagumpay. Napatanga si Alab sa mga nagliliparang piraso ng papel. Tumingin siya kay Hiraya, pagkatapos ay kay Lunti. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya, pabalang na pumasok sa kanyang kotse, at pinaharurot ito paalis, iniwan ang alikabok at ang amoy ng talunan.
Nang mawala na ang sasakyan sa dilim, naiwan silang dalawa ni Lunti sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Hiraya kay Lunti. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya pinigilan pa. Ito ay luha ng pasasalamat, ng paghanga, ng pagmamahal. Isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na sumasakop sa lahat ng nangyari. Bakit? Bakit ka lumaban? Bakit hindi ka sumuko? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Lumapit si Lunti. Dahan-dahan, na may buong pag-iingat, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Hiraya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang kaluluwa ay bukas na bukas para makita nito. Dahil mahal kita. Ang salitang mahal kita ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas maliwanag pa kaysa sa buwan na nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Para kay Hiraya. Ang mga salitang iyon ang naging musika na muling nagpatibok sa kanyang pagod na puso. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na kayang ipahayag ang nag-uumapaw na pasasalamat at pagmamahal sa kanyang dibdib. Humakbang siya palapit, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Lunti at niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito na ako. Hindi na ako aalis." Naramdaman niya ang mga braso ni Lunti na yumakap pabalik sa kanya. Isiniksik siya sa init ng katawan nito na para bang sinasabing, "Sa wakas, umuwi ka na." Makalipas ang isang taon, ang Cafe Kalinaw ay mas buhay pa kaysa dati. Ang pangalan nito ay hindi na lang basta isang pangalan ng lugar, kundi isang simbolo sa buong probinsya ng Sinagtala. Isang simbolo ng pagbangon, pagkakaisa at pag-asa. Ang mga pader nito ay pinalamutian ng mga larawan si Mang Tonyo sa kanyang coffee farm, ang pamilya Reyes habang ginagatasan ang kanilang kalabaw, si Aling Nena na may ngiti sa labi habang naghuhurno ng cake. Naging buhay na testamento ang cafe sa lakas ng komunidad. Sa likod ng counter, sabay na nagtatrabaho si Hiraya at si Lunti. Ang kanilang mga galaw ay sabay, tila isang sayaw na matagal na nilang pinraktis. Isang ngiti dito, isang dampi ng kamay doon. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kailangang isigaw. Ito'y nakikita sa bawat tasa ng kapeng kanilang inihahain, ngunit ang araw na iyon ay espesyal. Hindi si Lunti ang barista. Isa siya sa mga nakaupo, nakasuot ng itim na toga, sa gitna ng daan-daang estudyante. Araw ng kanyang pagtatapos. Nasa audience si Hiraya, kasama si Mang Tonyo, at ang iba pa nilang mga kaibigan mula sa komunidad. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis kay Lunti, na nakaupo sa harap na hanay. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamalaki. And now, for the valedictory address, sabi ng MC. We would like to call on this year's summa cum laude, Mr. Lunti Bautista. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Tumayo si Lunti. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa na malayong-malayo sa lalaking nakilala ni Hiraya sa ilalim ng ulan. Naglakad siya papunta sa entablado. Ang kanyang mga mata ay hindi hinahanap ang mga diploma o ang mga medalya. Ang hinahanap ng kanyang mga mata ay si Hiraya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ngumiti siya. Isang ngiti na para lamang dito. Nagsimula siyang magsalita. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, hindi ang mga madidilim na detalye, kundi ang kwento ng pagbagsak at pagbangon. Ang kwento ng paghahanap ng halaga sa sarili, hindi sa mga material na bagay, kundi sa pagtulong sa kapwa. At sa huli, ang kwento ng pag-ibig na nagligtas sa kanya. Sabi ni Lunti sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag at puno ng emosyon. Ang edukasyon daw ang susi sa magandang kinabukasan. Totoo po yun, ngunit natutunan ko na may mas mahalaga pa kaysa sa mga librong ating binabasa. Ito ay ang mga aral na itinuturo sa atin ng buhay at ng mga taong dumadating para bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon.
Ang kanyang mga mata ay muling bumalik kay Hiraya. May isang tao na nagturo sa akin na ang halaga ko ay hindi nasusukat ng laman ng aking bulsa. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa unos, kundi sa pagsayaw sa gitna ng ulan. Ipinakita niya sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng kalinaw. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang mas malakas na palakpakan ang ibinigay sa kanya. Ngunit hindi pa siya tapos. Imbes na bumalik sa kanyang upuan, bumaba siya ng entablado. Naglakad siya ng diretsyo papunta sa kinauupuan ni Hiraya. Ang lahat ng tao ay napatingin. Nagtataka. Nagulat si Hiraya. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis sa harap ng daan-daang tao, sa harap ng kanilang buong komunidad. Lumuhod si Lunti. Sa isang tuhod sa harapan ni Hiraya, isang kolektibong singhap ang narinig sa buong auditorium. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Lunti ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing na simple lang, ngunit sa gitna ay may isang maliit na batong kumikinang na parang bituin. "Hiraya Corpus," sabi ni Lunti. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nag-aalinlangan. "Ikaw ang nagligtas sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin na magmahal muli. Ikaw ang aking kalinaw, ang aking tahanan." Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mga pisngi ni Hiraya. "Sa'yo ko natagpuan ang pangarap na akala ko ay tuluyan ng namatay. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng taong naging saksi sa ating pagbangon, Hiraya Hira Corpus, pangarap ko, buhay ko, pakasalan mo ako." Hindi na niya kailangan pang mag-isip. Sa gitna ng kanyang mga luha, isang matamis at maningning na ngiti ang kanyang ibinigay. Tumango siya ng paulit-ulit. "Oo," sabi niya, sapat lang para marinig ni Lunti. "Oo, Lunti. Yes." Isinuot ni Lunti ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap siya ng mahigpit habang ang buong auditorium ay sumabog sa masigabong palakpakan at hiyawan. Makalipas ang isa pang taon, nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang bagong itinayong bahay. Isang bahay na maliit lang ngunit puno ng pagmamahal. Mula roon, tanaw nila ang kumikinang na mga ilaw ng probinsya ng sinagtala sa ibaba. Ang Cafe Kalinaw ay mayroon ng 2 bagong branch. Si Lunti ay isa ng guro sa lokal na high school, minamahal ng kanyang mga estudyante. Si Amihan, paminsan-minsan ay tumatawag ito. Nasa ibang bansa ito ngayon, nagpapagamot, ngunit masaya na at may kapayapaan na sa kanyang puso. Haplos-haplos ni Hiraya ang kanyang bilugang tiyan. 5 buwan, ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya? Tanong niya. Niyakap siya ni Lunti mula sa likod. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng tiyan ni Hiraya. "Kung lalaki," sabi ni Lunti, "gusto ko sinag, para laging maging liwanag. At kung babae?" Tanong ni Hiraya. "Tala," sagot ni Lunti, "para laging maging gabay." Ipinatong ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Lunti. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto at rosas sa kalangitan. "Salamat sa pagdating mo," bulong ni Hiraya. Ngumiti si Lunti at hinalikan siya sa sentido. "Salamat sa pananatili mo at sa pagyakap ng dilim, sa ilalim ng libo-libong bituin na muling naging saksi. Ang 2 pusong minsan nang nawasak ay tuluyan nang nabuo, hindi na bilang 2, kundi bilang iisa." At dito po nagtatapos ang kwento ni Lunti at Hiraya. Isang kwentong nagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi laging madali. May mga unos, may mga pagsubok, at may mga sakit mula sa nakaraan na kailangang harapin. Ngunit ipinakita rin sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom. Na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang nakaraan, kundi sa kanyang kakayahang bumangon at magmahal muli. At higit sa lahat, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan hindi sa pagtakas mula sa ulan,
kundi sa paghahanap ng isang taong handang sumayaw kasama mo sa gitna nito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sana po ay napukaw namin ang inyong mga puso. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, mga kadrama, paalam, Sweet Kilikpeho.